Isang pinagpalang araw po sa inyo mga kapatid. Minsan pa welcome sa aking YouTube channel. Naparito po tayo ngayon para talakayin po natin at iba't ibang uri ng banknotes. So ito po yung aking nakolekta sa mga lupang banknotes. Ito po yung mga demonetized na aking nakolekta. Ayan. So pag ganito po yung likod niya, hindi na po siya pwedeng gamitin sa sirkulasyon kasi po ito po ay mga demonetized na. Ito po ay collection ko lang at gusto kong i-share sa inyo yung mga aking na-collecta mga paper banknotes. Talakayin po natin. So muli, welcome po mga kapatid sa aking YouTube channel. Bago po ako mag-umpisa, binabati ko po kayo ng pinagpalang araw po sa inyo mga kapatid. Sa mga kapatid po natin, mga senior citizens, sa mga OFWs, sa mga collector po natin dyan ng mga banknotes at mga coins. Ayan, dito po tayo sa banknotes naman na aking nakolekta. Ayan. So sa mga baguhan po, ito po ay radar. Bakit po siya naging radar? Tingnan po natin yung kanyang CR number. 026620. Ayan, ang tawag po dyan ay radar. Dalawang klase po siya, no? Ito rin po, no? Ay radar din po siya. Ayan. 350053. Isa po sa collectible dito po sa mga paper banknotes, no? Ayan. Susunod po na kinakolekta ay itong binary. Bakit po siya naging binary? Kung nakita po nyo yung kanyang serial number is T94999. Ayan. Zero pong isang na iba. Ito po yung number 4. Muntik na maging solid, no? Pwede rin po siyang tawagin na first 9. Ayan. Kung makita po natin dito, ET4447. Ayan. First 9 or binary. Halos parehas po siya, no? Isang number lang po ang nagkaiba. Ayan. Isa po sa magandang collection na akin na-collect dito po sa mga banknotes na to. Sunod po ay itong ayan, madalas po tayo makakita ng ganito. Ito po ay star notes sa mga baguhan po natin. Kaya po siya naging star notes. Meron po siyang asterisk dito. Ayan. Kaya po siya naging star notes. Ayan po, no? Ito po ay yung mga na error na paper bills at pinalitan po siya ng napalitan po dahil naka-error. Ayan. Ito po ay common lang. Ang sunod po ay semi-solid. Ibig sabihin, kaya po siya naging semi-solid sa mga baguhan po natin ay dito po, no? E888999. Ayan, 3 8 tsaka 3 9. Naging semi-solid CR number. Ayan, titignan po natin sa CR number, no? Kaya po tayo nako-collect ng ganito. Sunod po ay solid number. Ayan. Kung makikita po nyo, no? ZPO 4444. CPO 444. Ito po ay hard to find na banknotes. No, ito po yung madalas na bibili ng mga collector po natin. Yung mga solid number. CPO 444. Hard to find po to. Ito naman po ay semi hard to find. Kaya semi solid, no. Ito po yung nabili ko po dito po sa Pampanga. Meron pong isang kapatid natin na nagtitinda ng tinapay at alam na nagko-collect ako ng ganito. Kaya binili ko po sa kanya. Ayan.
Solid number. Sunod po ay birthday. Ito rin po ay semi hard to find na sa akin, no? Kaya po siya naging birthday. Tingnan po nyo yung CR number niya. BD 060374, June 3, 1974, 060374. Ayan. So, ang kanyang serial number. Birthday. Maging dito po, no? Ito naman po ay 01-10-77. January 10, 1977. January 10, 1977. Ayan. Birthday. Sa 50 pesos. Ayan. Ito yung collection na kina-collect. Ayan. Collectible. At maging sa rotator. Ayan. Ang ibig sabihin po ng rotator ay ganito. Yung kanyang serial number sa una at saka sa huli magkaparehas. Pero pagdating sa gitna, pare-parehas. 12221. Ayan, maging dito po, no? Garin din po dito, no? 0666 saka 0. Rotator. Ayan, semi hard to find din po ito. Ayan. Rotator sa mga baguhan po natin. Sunod po ay repeater. Ayan, paano po siya na-repeat? 295295. So, na-repeat po siya, no? 295295. At kung meron po tayong repeater, meron naman super repeater. Ayan, 3 beses na siyang na-repeat. Ayan, TR 404040. Ayan. Super repeater. Sa akin po, medyo mahirap nang hanapin din to, no? Yung ganitong CR number, no? 404040. Pero yung ganitong repeater, semi hard to find lang po yan, no? Sunod po na aking na-hunt ay yung quad. Ayan. 667700. Quad. Kaya din po dito sa 20 pesos, no? 3 number po siya na makakaparehas. 885544. Hindi lang po siya sa ano, no? Pati dito po sa letter CC 445544. Ayan, kaya tinatawag siya na quad. Ano? So, sa ating CR number. Sunod po mga kapatid, itong low serial number. Mababa po yung serial number niya. Collectible din po ito, no? TB4. Ayan. Channel 4. TB004. Low serial number. Collectible din po yan. Maging dito po sa 100. Collectible din po ito. Ang kanyang number ay number TBM0065. Ayan. Collectible na low serial number. TBM00065. Low serial number. Collectible na serial number. Next, ito pong cutting error. Ayan. Kung makikita po nyo, ang kanyang error po dito ay yung kanyang pagkakat sa taas. Dito po manipis, ngunit sa baba ay makapal. Hindi pantay ang kanyang cutting. Kung makikita nyo po dito sa isa nating ano, o yan, medyo mataas po, no? Pero pagdating dito, manipis. Yan. Pero dito ay makapal. So, yung kanyang cut ay hindi pantay. Cutting error. Ayan. Dito naman po, sa 100 na ito, ay yung kanyang error ay yung kanyang kulay. Medyo kulay violet or blue, no? Ito violet, ito medyo blue. Kaya maraming nalitong mga kapatid natin, akala nila 1,000 kasi nga may halong kulay asul, blue bill. Kaya pinalitan po ng kulay violet. Ayan. Error din sa akin, hindi naman totally nasadya ito. Pero pinalitan po ng Bangko Sentral, naging violet. Ayan po, no?
collectible. Kinolect ko lang po, no, para at least maging aware po tayo. Next ay ito pong 200 na Star Notes. Kolekta ko rin po yan. Kasi bibihira na rin po itong 200, no. Sunod po itong may pagkaradar. Kung makita nyo po yung serial number niya, 147714. Ayan. So, kinolekta ko na rin po, no. Sunod po na aking nabili, ito po yung nabili ko lang dito sa lugar namin. Itong 2 piso na banknotes Jose Rizal. Medyo matagal na po ito. Ito po yung aking nabili dito po sa kapitbahay po namin. At maging ito rin po yung overprint na 50 pesos. Ayan. Collectible po ito, no? So ito po yung may value na may ganito, yung may overprint. May bumibili po ng ganyan, no? So sunod po ay, by the way, bago po ako magsumunod sa susunod natin banknotes, ang mga binibili po ng mga collector po natin ay yung mga solid serial number at saka yung ladder, yung 1, 2, 3, 4, 5 yung kanyang number. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5 at saka yung millions, 1 million, 3 million, yung po mga kolekta po ng mga kapatid po natin. So yun po yung madalas kolektahin. Sunod po, ito po mga dollars, $10 na akin na kolekta. Ayan, sunod po yung $1. Collection ko lang po, no? Kasi mga kapatid natin nagko-kolekta rin po ng ganito. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking YouTube channel. Kung meron po kayong mga serial number na hard to find, na solid number, at saka yung ganitong solid number, no? At saka yung millions, yung mga 1 million, tsaka ladder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan po yung mga binibili ng mga collector po natin. At kung malapit kayo dito sa Pampanga, meron po kayong mga ganun serial number, pwede po tayo mag-meet up. Malay mo, mabentahan nyo po ako. O makabili po ako sa inyo, no? So, syempre, pag maganda po yung kondisyon, yung mga crispy, yung malulutong, mas mataas po yung value po nun. Pero kapag medyo maluma na at hindi na maganda, medyo mababa na po yun, no? Depende pa rin po sa kondisyon ng mga banknotes po natin na aking bibilihin. So maraming salamat po pa sa inyong pagsubaybay sa aking YouTube channel. Ganito po mga album ng mga paper banknotes na bibili po ito sa Lazada. Kaya kung gusto niyo pong bumili ng ganito, meron po nito sa Lazada. Check out nyo lang po, no? So paper banknotes album. Ayun. Ito, notes collection book. So magandang collection po na atin nabili. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking YouTube channel. Kung meron po tayo natutunan, please like and subscribe sa aking YouTube channel. Ang dalangin ko, ingatan, pagpalain po tayo ng may kapal.